Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, utang ng Pilipinas pumalo na sa 17.2 trillion pesos noong Hunyo. 68 million pesos na halaga ng shabu huli sa tatlong high-value targets sa Cavite. Not guilty plea ng siyam na DPWH official sa 289 million pesos flood control mess inihain sa Sandigan Bayan. Pre-trial sa kasong malversation nakatakda sa December 11. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pumalo na sa 17.2 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas mula nitong Hunyo ng taon. Sa pinakahuling datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 2.1% kumpara sa naitalang higit 16.9 trillion pesos noong Mayo at mas mataas ng 11% kumpara sa utang ng bansa noong parehong buwan ng 2024. Dulot umano ito ng malakas na demand sa government securities na kung saan umabot sa higit 11.9 trillion pesos ang domestic borrowings kabilang na ang treasury bills at bonds. Bukod dito, umakyat din sa higit 5.5 trillion pesos ang external debt ng bansa dahil sa pagbulusok pababa ng presyo ng piso sa 58.64 pesos. Samantala, ayon kay Senator Panfilo Lacson, nakakabahala umano ito at maaari pang pumalo sa 23 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa susunod na taon. Dagdag pa ni Lacson na wala namang masama sa pangungutang kung napupunta ito sa tamang mga proyekto at makakabenepisyo sa mga Pilipino at hindi napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno. Tinatayang 68 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang buy-bust operation sa loob ng Heritage Tree Nature Park, Villar City, Barangay Molino 4, Bacoor City, Cavite noong gabi ng December 1. Sa pinagsamang puwersa ng PIDEA Special Enforcement Service, PIDEA Regional Office 4A Cavite Provincial Office at lokal na Maritime Police, nakumpiska humigit kumulang 10 kilo ng shabu mula sa tatlong high-value targets matapos pagbentahan ng 750 grams ng shabu ang isang nagpanggap na buyer. Kinilalang mga suspect na sina alias Muhammad, 44, Michael, 42, parehong residente ng Quezon City at Marie, 41 ng Bacoor, Cavite, na kapwa nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Maituturing na malaking tagumpay ang operasyon upang mapigilan ang malaking bentahan at distribusyon ng iligal na drogas sa lalawigan. Siyam na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4B ang humarap sa Sandigan Bayan 6th Division nitong Martes para sa arraignment o pagbasa ng sakdal. Nagpasok ang mga akusado ng not guilty plea sa kasong malversation na konektado sa kontrobersyal na 289 million pesos Oriental Mindoro Flood Control Project na sinasabing substandard at overpriced. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso at kasalukuyang nasa government custody, sina Gerald Pacanan, Jean Ryan Altea, Ruben Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Juliet Calvo, Felizardo Casuno, Dennis Abagon at Montrexis Tamayo na bahagi ng kabuuang 16 na akusado. Samantala ay tinakda ng korte ang pre-trial sa December 11 na gagawin mula Lunes hanggang Huwebes at posibleng umabot ng Biyernes. Non-bailable ang kaso at tanging pagkatapos ng pre-trial tatanggap ng petisyon para sa bail. Nauna rito, iniutos ng Ombudsman ang 6-month preventive suspension ng mga opisyal habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.